Mga kapatid, bibilisan ko lang ito dahil ah, para hindi tayo makapos sa oras. Target ko po ilang minuto lang. Ito po sa Thinking Pinoy. Dito tayo nga sa TP on Thinking Pinoy on Seminay. Uh, Pulsay daw ito. Pulsay under kay Manny Pacquiao. So dito tayo ngayon, tatalakayan natin ito. Pakinggan po natin ang isang doktor, Vice President po ito sa Academic Affairs sa UMAC, University of Makati. So during the interview of Thinking Pinoy program. So pakinggan po natin. Government institution, and we have our own charter as mandated by the local government code, no? Kung mababasa niyo po yung local government code, ni-empower po ang mga local government units na makapag-create at makapagtayo po ng kanilang mga sariling eskwelahan. In fact, ang UMAC po will be celebrating its 50th anniversary next year. Kung tutuusin po, bago pa po na-establish ang Commission on Higher Education, in existence na po ang University of Makati. So, Totoo po yun na ang mga local government, makapatayo sila ng mga colleges and university. Totoo po yun. Pero ang question doon, hindi doon. Ang question is yung mga units, yung mag-graduate ang isang estudyante. Hindi yan under ng local government. Under niya ng DepEd o ano pang institution sa national institution. Hindi yan under sa local government. Otherwise, kung totoo yan, ang ating national government, naririnig na natin yan. Yung tinatawag na equivalency, na mayroong pagtrabaho ka na 10 years, 20 years, bigyan ka na lang ng 3 months or 16 months. Sana naririnig natin yan. Ngayon lang ako nakakarinig na kung magtrabaho ka ng 10 years, 23 years, 15 years, o sabihin natin 30 years, ay ma-accredit na pala. Pwede na ka palang makagraduate kung ano ang gusto mo. Supposing, nagtrabaho ka ng economy, okay? O agriculture ka, farmer ka, agriculture ka for 10 years, ang dami yan. Oy, kayong mga farmer, kung nag-farmer kayo na nag 20 years, 30 years na kayo, pwede na kang kuhain ng diploma pala sa Makati. University of Makati, yung mga farmers dyan, pwede na kayong makakuha ng agriculture. Kung kayo ay nakatrabaho, yung iban nga dyan, sa 60 anyos na nagtrabaho bilang farmer. So, pwede na sila makakuha ng diploma nga bilang agriculture graduate. Ano ba yan, sir? Tingnan natin, sir. Dagdag mong kasinungalingan. Dr. Alex Sexor Ramos. Halos pariho-pariho pa mga apelido niya. Ramos sa kanya, Roma sa akin. Kaya naman ito. Pakinggan natin ang mga aligasyones. Okay? Hindi pag-usapan dito yung patayo ng eskwelahan, yung mga units, yung curriculum. Under ba ito ng local government kung anong curriculum na ibigay? Hindi ba ito sa DepEd? Approved by the DepEd kung ano ang gawin ninyong mga curriculum or how many units? Ang mga units ba mag-graduate ang isang estudyante? Hindi ba ito under ng Department of Education? Wait. When Senator Pacquiao studied in the university, we were actually banking on our autonomy. No? Ang mga local colleges and universities, kagaya po ng mga state colleges and universities, meron po silang tinatawag na autonomy or independence from the Commission on Higher Education. And that is our basis when we offered our program with the equivalency program where the good senator was actually enrolled in. Nabanggit mo man, sir, equivalency program. Tanong ko nga, ilan bang nakagraduate sa inyo, maliban kay Pacquiao? Ilan ang nakagraduate sa inyo na 6 months or 16 months or sabihin natin na 24 months, 2 years, na supposedly 4 years course, ay naging 2 years na lang. Ilang tao, listahan ninyong nakagraduate yan? Baka si Pacquiao lang nagsusulo. Alright. Sir, yung po ba political science na program po ng University of Makati, kayo po ballpark figure, mga ilang units po yung total na kailangan at ilan pong units ang kinuha ni Senator Manny Pacquiao under UMAC? Kasi po dati di ba parang nasa Jensen siya nag-aral? Sagutin yung maayos, sir. Ang tanong sa isang host ay units,
Units, how many units ang tanong? Pakinggan niyo ang sagot. Itong isang doktor nga maalam ko, no? Units ang sagot. Ang tanong ay about units. How many units ang tanong? Pakinggan niyo ang sagot. Itong wais na doktor. Actually po, dito po nagkakaroon ng misconception, di ba? May mga binabanggit po na 3 buwan lang daw nag-aral si Senator Pacquiao sa University of Makati. Unang-una po, hindi po totoo. Hindi po ang tanong doon, hindi po ang tanong length period of study. Ang tanong po diyan ay how many units? Okay, how many units? Misconception, di ba? May mga binabanggit po na 3 buwan lang daw nag-aral si Senator Pacquiao sa University of Makati. Unang-una po, hindi po totoo yun, no? Nagsimula po siyang mag-attend ng kanyang mga modular classes ng 2018. So it took him actually 16 months to finish the program. Doktor, maalam ka naman, nakadoktor ka eh. Ang tanong po ni Thinking Pinoy is how many units? Hindi po length of period pag-study. At saka yung sagot mo, palpak, yung sagot mo. Sabi mo, mayroong misconception po nga si Pacquiao ay 3 months lang. Okay, misconception. Tapos sabi mo, hindi po 3 months kundi 16 months. Sabihin natin 16 months. Sabihin natin 2 years. 24 months. Sabihin natin. Ang dadaya pa rin yan. Di ba? Kalukuhan pa rin yan. Pwede bang, para kang nagsabi ba na mayroong isang tao na dinimanda, oy, nagnakaw ka ng 10 milyon. Inakaw mo 10 milyon. Sumagot naman ang isang tao na ay making analogy. Mali kayo, nagsisinungaling kayo, misconception kayo. Hindi ako nagnakaw ng 10 milyon. 1 milyon lang. Parang ganun eh. Misconception, 3 months, hindi 3 months. Misconception yun, kundi 16 months. Anong pagkakaiba? 16 months, 2 years, or 3 years, which is, the legal is 4 years. At ang tanong ni Thinking Pinoy, hindi about length of period, kundi how many units. Sagutin mo nga, sir, doktor, how many units ang natapos niya? Para doon natin malalaman. Kasi ang units, makikita mo, mabibilang mo ang units kung how many units ang kanyang natapos. So how long he studied in the university? University pa man. Nakakahiya kayong University of Makati? Naku, Makati talaga kayo. So, simple lang naman po ang prinsipyo ng equivalency. Kung kayo po ay nagtatrabaho na at kayo ay masasabi na natin ay may eksperyensya na sa ginagawa mong trabaho, yung prinsipyo po ng equivalency ay kung ikaw ay walang college degree at yun na lang ang kulang mo, halimbawa that piece of paper is the one that you lack para makaangat ka sa iyong karera, sa iyong trabaho. Ang tanong po dyan ay kailangan ba babalik ka ulit ng 4 na taon at lahat ng subjects ay kukunin mo? Kahit naman yung mga subjects na nakalista na dapat mong kunin in a regular curriculum ay hindi naman na relevant dun sa iyong trabahong ginagawa. So yung prinsipyo po na equivalency is we actually give credits to the work experience of a person. Dito tayo sa irrelevant ng yung kinukuha. Kami, sir, nag-aral ako, nakagraduate din ako, nakatapos din ako. Maraming irrelevant sa amin yung pag-aaral. Actually, ako ay isang Bachelor of Arts, major in Speech and Theater. Pero nagkuha ko ng algebra. Nagkuha ko ng algebra, nagkuha ko ng calculus, Spanish subject. Irrelevant ito eh. Spanish subject, sports, o Philippine military, yung military, drilling ka pa. Maraming irrelevance. Talking about relevance. Marami dyan sa ating college ngayon, nga irrelevant. Irrelevant, nga kung nandun ka, hindi na nagamit. Sino nag-eskwela dito nga engineering, na nakakuha kayo nga irrelevant subject? Nakakuha kayo ng economy, Bachelor of Business and Administration. Maraming irrelevant. Talking about irrelevant, sir, kayo ang irrelevant. Dahil talaga ang ating curriculum dito sa ating bansa, marami talagang irrelevant. Mag-eskwela ka ng Spanish. Sino ba itong nakagraduate? Aywan ko, wala ng Spanish ngayon.
Pero sa kapanahonan ko, may Spanish subject. Okay? Mayroon pang physics. Irrelevant yun eh. Bilang sa aking speech and theater, sa aking pagkaibig, yung chemistry, ano yan? Yung trigonometry, ano ba yan? Hindi ba yun irrelevant? Kung sabi mo, sir, irrelevant, at saka you are justifying, sir, na kung doktor, anong klase pagka-doktor ito? Dr. Ramos, Vice President pa man for Academic Affairs. Ibig sabihin mo, kung nagkuha ka ng supposing business, nagninegosyo ka, for 20 years, 30 years nagnegosyo ka, pwede na ba pupunta ka sila sa Makati, University of Makati, at magkati-kati doon para makakuha sila ng diploma? Dahil 30 years na sila nag-business eh. So kung makakuha na sila ng business, sabihin natin business administration, or business in what kind of ano pa diyan kukunin na diploma mula sa inyo dahil nag-business na siya. Another thing, yung sabi ko nga, nag-agriculture na siya, naggagawa siya ng fish pond for how many years? Makakuha siya ng graduate of fisheries kasi nag-fishing ito or nag-fish pond ito for how many years? Yung nagtrabaho diyan ng mga agriculture diyan, mga lulo diyan talagang nangangamoy na dyan ng 30 years, 40 years na nag-araro na dyan, matanda na nga dyan. So makakuha na siyang agriculture sa inyong university, sir? Dahil matagal na siya doong nag-farming? So anong mga kalokohan, sir? Kung ito ay totoo, bakit hindi ito sa nationally advertised? Ngayon pa lang ako nakakarinig nito. Nga ang mga local government pala, ang local government, makagawa sila silang university, silang colleges, makagawa silang sarili ng curriculum, gustuhan nila kung ito ay hindi pwede, ito ay hindi ba sa DepEd yan, with approval of the DepEd? Ngayon, ang ngayon, sabihin mo, mabalik tayo, misconception, hindi 3 months, 16 months yun. Pareho lang. 16 months or 20 months, 30 months, pareho lang. Para bang sinabi nga, nagnakaw ka ng 10 milyon. Hindi, misconception na, hindi 10 milyon, 1 milyon lang ninakaw ko. Ay, pareho yan? Mali sila dahil sinabi na 3 months, hindi. 3 months, hindi ako 3 months, kundi 16 months. Sir, lukuhin mong sarili mo, Dr. Ramos. Lukuhin mo yung sarili mo. At saka mga estudyante mo. Huwag mo kaming lukuhin dahil nag-aral din kami. Maraming mga irrelevant sa aming subject. Tumanda kami sa pag-aaral sa mga irrelevant. Nabalik-balik pa kami dahil sa mga irrelevant subject. Pero pinagtyagaan namin. Trigonometry, physics, o chemistry. Nagamit ba niyo yan? Kayong mga engineer, nagamit ba niyo yan? Siguro nagamit ko medtech or doktor or nurses. Pero sa mga ordinaryo nga mga hindi nagagamit. Talking about irrelevant subjects, marami. So bakit kung ganun lang pala lahat pala taga Mindanao, taga Visayas pupunta sa University of Makati. Lahat kayong nagtrabaho sa mga farming, nagtrabaho kayo sa negosyo, business, at 20 years, 30 years, makakuha kayo ng diploma, punta kayo sa University of Makati. Bigyan kayo ni Dr. Elixir Ramos. Bigyan kayo ng diploma. Papaaralin kayo ng 16 months or maybe 20 months. Makuha na nyo ang diploma ninyo. Makagraduate na kayo. Okay? At saka makasuot-suot na kayo nakadiploma. Naku, ang hambog pa man ang diploma ni Manny Pacquiao. Yung pala ang diploma niya ay 16 months pala. Module pala. Sa module. Bakit ba? Ang narinig kong module, ngayon ang mayroong COVID May COVID na ba noon? Mga module. Naku, marami ngayong module ngayon. Ang gumagawa, iba. Yun pala ang kadahilanan na talagang basyo ang utak ito ni Manny Pacquiao tungkol po sa mga political strategies. Basyo ang utak sa pag-maniobra sa kanyang pananalita dahil hindi nakapag-aral sabihin pag politician ka na, bakit si Lito Lapid? Si Lito Lapid yan, matagal na yan. Hindi nyo binigyan yan. Hindi nyo ini-encourage si Lito Lapid para magkakaroon ng diploma. Dahil matagalan na yan sa politika si Lito Lapid. Hanggang ngayon, aywan ko kung mayroong diploma sa high school yan. Kung matulungan naman ninyo, doktor. So, dito lang ako magtapos. Parang kaning dugo ko, yung sumasaka na yung alta pressure ko. Itong mga corrupt na mga official sa atin, ganito.
nga mayroong pinipili. Ilan, sir? Ilatag mo nga, ilang mga tao nakagraduate mula sa inyo nga nakagraduate ng 16 months, 20 months, 24 months, 2 years, nga ang kanyang diploma good for 4 years. Ilatag mo nga sino yung mga taong nakakuha. Ang mga pangalan nila, nga instead 4 years, nakuha nila 2 years. Dahil ganito ang ilang pinag-aralan, trabaho nila, matagal sila nagtrabaho, nag-mechanic sila. Mekaniko, maraming mekaniko ngayon nga, hindi ka nakapag-high school, ang mekaniko. Bigyan mo siya ng mechanic engineer. Dahil nag-mekaniko siya for how many years? So marami ngayon sa atin, may kakilala ko, kahit elementary, hindi man nakatapos. Ang galing na mekaniko. Ngayon, sa commission, hindi ba kayo under sa Commission on Higher Education, sa CHED? Commission on Higher Education. I don't know kung nakasipak yun, nakapass ba sa requirements sa DepEd or itong Commission on Higher Education or Makati lang talaga. Okay? So, ito nga ang problema sa ating institution ngayon. Mayroon parang sariling pamamalakad ang mga local government. Bakit hindi ito ina-anunsyo sa national para malalaman ng lahat ng mga estudyante, mga pobreng tao, malalaman. At nag-deny pa ito, hindi daw nagbayad. Wala daw na pera. Hindi daw nabayaran. Talagang totoo ito, sir. Mr. Ramos, Dr. Ramos, ini-question ko ang ating the higher education. Bakit itong CHED ay hindi man ito na-announce sa national, sa mga newspaper dyan? Ganun pala, kung mayroon palang tinatawag na equivalency, na kung matagal ka na sa iyong profession, kung ano man yan, ay pwede ka ng magkuha ng diploma, mag-aral ka na ng 16 months, makakuha ka lang. Kung kayo ay nagluto, matagal na kayo nagluluto sa bakery, makakuha na kayo ng chef, chef ba yun? Makakuha na kayo nun. Matagal na kayo nagkusinero, makakuha na kayong kurso sa kusinero doon. Ano pa? Ano pa diyang mga, yung mga nagagamot dyan, yung mga quack doktor dyan, nagdoktor-doktor kayo, matagal na kayo nagdoktor. Mayroon dyan sa atin, nagdoktor-doktor. Yung mga kaibigan ko, may mga quack doktor dyan. Ay, pwede na kayo makakuha ng diploma. Ilang bang taon kaya dyan sa University of Makati? Kasi nanggagamot na yun Matagal nang may mga taong nanggagamot, tumanda na lang manggagamot. Ang tatay ko rin, optometrist. Matagal na yun nga nagtrabaho sa optical, pero walang diploma yun. So makakuha na siyang optometrist diploma bilang optometrist. Ang tatay ko, magaling mag-examine sa mata. Sa mata, magaling mag-examine. Ang unang panahon ay wala siyang diploma, pero magaling siya bilang optometrist, magaling siya. Walang diploma. Pwede na pala yun. Kung ano man ang profession ninyo, punta kayo ng University of Makati. Bigyan kayo ng diploma. Mag-aral lang kayo ng 16 months. Nakakuha na kayo. Kasi walang pinipili doon. Mayaman ka man o mahirap, bigyan ka ng diploma. Mag-aral ka lang nga. Module pa. 16 months. Makakuha na kayo ng diploma ninyo kung ano man ang inyong trabaho. Ito namang ating CHED, yung Commission of Higher Education. Bakit naman hindi na mantala dyan sa mga newspaper? Ganito palang equivalency. Naku talaga. Si Ulysses aking kaibigan, magaling na mekaniko, hindi nakapag-graduate ng elementarya. Pwede nyo, bigyan niyo ng diploma, 4 years, graduate sa college, dahil matagal na siyang nag-aral or matagal na siyang nagtrabaho sa mekaniko. Palusot yan, sir. Ramos, Vice President for the Academic Affairs. UMAC. Ako, sir. Ngayon pa lang ako, yung sinasabi mo, ngayon pa lang ako na nakakarinig ng ganyan, ay pwede palang equivalency, ibasihan pala yung matagal ka nagtrabaho at magkakaroon ka ng diploma, module pa. Maraming salamat mga kapatid. Okay? Bye-bye. Umiinit yung tayo nga to.